Good morning mga ka-TH, mga ka-farmer. So nandito tayo ngayon. So farmer muna tayo ngayon. Nabanggit ko lang yung ka-TH. Ito yung pinatanim ko na napier. Ayan o. Marami na tayong pangtanim ulit. So kaunti lang to dati yung pinatanim ko. Ito na. So magtatanim tayo ngayon. Yan, para na siyang tubo. Yan o. May mga lumalabas na ugat sa katawan. Yan. So kagandahan itanim yan. So mamaya ay ipapatabas ko na yan, as in sagad. Isasagad natin ng putol yan, tapos putol-putulin parang tubo. Yan o. Yan, sumupang na nga sa katawan yung ano. Ayan o. Yes, yung sumanga na siya o. So ang putol niyan, maganda siguro yan, 3 buko. Nakabaon yung 1 buko, nakalitaw yung 2 buko, para sure ball. Kasi dito manggagaling yung ugat sa buko eh. Para lang din tubo yan, tsaka yung kawayan pagka nag-propagate tayo ng kawayan. So ito, ayan, gulpong napier na ito. Hanggang dito yan. Puta natin. Ayan, kumalat na nga eh. Ikutan natin. Ayan. So nagsimula tayo sa kaunti. Ito baka marami-rami na ito. Yan. Napier lahat yan. Tingnan natin mamaya kung makailang putol tayo dyan. Sasagarin na lang muna yan. Yan, hanggang dito yung napier. Yan, mga napier pa rin yan. Pero itong mga damo na to, kung kinakain din ng ano to. Yan, yung parang style agingay. Para bang tanlag-tanlaran. Yan o. Kinakain din ng baka ito eh. So plano namin eh next year baka mag-alaga na tayo dito ng baka. Kaya nagpaparami ako nito. So itong mga damo na to, may pakinabang na itong mga damo na to. Pwede yang kumpayin. Idol siguro yung baka natin. Meron tayong isang building dyan na uuwian nila. Pagdating ng tag-ulan, iko-corner natin sila sa building, sa kulungan nila. So ayan, napier lahat yan oh. Sa baba na yan. At yun nga, may singit na ganitong mga damo. Sa tingin ko, kinakain din to dati nung mga kabayo ko dati. Yung may kabayo ako dati nung hindi pa daan yan. 2 yung kabayo ko, yung naghahakot ng kalakal. Hindi pa nagawa yung kalsada. Kinakain din yan.
Gustong gusto ng kabayo yan. So magkauri lang naman yun, yung baka, kabayo, kalabaw. So pwede rin yan. So pwede na rin ano. Ayan, babakuran lang natin yung ano, babakuran lang yung dyan sa ano. Siguro dito muna sila sa ano, sa paligid ng ano, mga itong buong na-develop. Pwede mo nang ano to, bakuran. Yung mga kahit siguro mga 5 hektarya. Magsimula tayo sa kahit 5 baka lang. 4 na inahin. Isang barako. So yan. Pagkakataon na natin yan para paramihin yung napier. Unahin muna natin yung source ng pagkain ng baka bago tayo magbaka. So yan. Buo na yung plano namin na pwede ng ano to. Yan talaga yung plano ko din na oras ma-develop na ito. Kasi yung mga tanim malalaki na kahit magagala sila dyan. Gagawa lang tayo ng isang building dyan na sanayin sila na umuwi pagdating ng hapon. So yun yung plano. Para yung mga damo ay malilinis na yan ng ano, baka na yung kakain dyan. So magawa tayo doon ng pinaka-tab nila, yung inuman. Pinaka-tab. Tapos tab ng lagayan ng asin. May kulungan sila na naka-open lang. May fence lang sila na hindi sila makalabas. Open air lang. Kagaya nung yung nakita ko kasi na mga nag-alaga ng mga baka. Meron talaga silang, pero yung kanila ano yun patabaeng baka, patiner. So nakakulong lang talaga. Nga lang iba ang magkaiba sila. Masyadong yung alaga na patabain, yung nasa kulungan lang, pinipids. Tsaka mayroon silang ka-alternate na pids So para sa akin iba yung natural method. Yung mismong baka naggagala, kinakain niya yung mga gusto niya. Iba ang karne noon. Kanya nga yung ano yung ibang rancho medyo bintahin yung kanilang mga baka kasi natural method lang. So yan, nandito tayo ngayon sa area at para malamang makikita din nyo yun by next year pagka na-pa-improve na natin itong mga damo natin ito. Ayan, kinakain din ng baka yan yan. Parang tanlad na berde, kinakain din nila yan. Pero mas yung napier, paborito nila yan. So baka naalagaan natin kasi dati nagkakambing ako salot sa halaman yung kambing. Tsaka ang kambing gusto niyang kumain ng iba't ibang klase na damo. Hanggang 7 klase kinakain yan, hindi lang. Mainit masyado yung bibig ng kambing at dati kinakain pati yung nyug. Yung balat ng kasoy na yan, kinakain nila yan, binabalatan yan pag wala na silang. Kaya mas maganda yung baka. Siguro gusto ko sa baka yung mestizo lang. May lahi lang siya kasi aangkop siya dito sa lugar. Kasi yung mga Brahman, mga pure, ano yan, sa mga malamig na lugar yun So hindi masyadong aangkop dito, baka magkasakit yung baka.
Yung ano lang alagaan natin, yung mga mestizo, may lahi lang. So, ganun yun. So, dito tayo ngayon sa sa development ng farm. Ito na yung pinatanim ko na giant saba, yan. Yan. Nakapagtanim na tayo ng nagsimula yung giant saba ko sa kaunti lang. So ito, meron na tayong yan, marami-rami na yan. Maganda kasi yung giant saba na yan. Eh, yung 2 piraso, busog ka na. Talagang malalaki. At bintahin siya sa palengke. So yan, itong lugar na to, pinatabasan na natin to. Pero ayan wala ba sa tag-ulan. Ayan, sumibol ka agad. Yun. Katatabas lang nito. So pagka meron tayong baka, ang baka na magtatabas dyan. Yan, katulad dyan. Gustong gusto nila yung mga bagong sibol na ganyan. Napakalulusog po ng mga damo. Ayan sayang nga tatabasin lang natin. Ayan at kinakain lahat to ng hayop ng baka. Kaya ikutan natin sandali dito. Ayan para din siyang napier. Ayan kinakain din niya ng ng kalabaw, kabayo, baka. Ayan. Ayan so ito na naman yung pinyahan natin na pinatabasan ko nung nakaraan ay yan na naman, nilukuban na naman ng damo. Yan, may mga bunga walang, medyo huli na mga yung pinya natin. Medyo sasama na ang lasa niya pagka naulanan. Maganda ng ani ng pinya talaga yung April, May. Super tamis pagka mainit pa. Pero pagka ganyang na pag-uulanan na, iba na ang lasa niyan. So ayan, nabalutan na naman ang damo dyan. Ay. So alisin na rin siguro yung mga pinya na yan pagka mayroon tayong baka. So yan yung napatanim na natin yung mga giant saba. Sunod taon karamihin pa natin yan. Ito Natan dito ka. Saan kasama mo? Guantok, sino kasama mo? Sino kasama niyan, John? Bakit? Nagpaampon kay Lai?
Ha? So ayan, yung dalawa. Yung isa ay silay. Pinaglaga ko ng saging kasi ano na oh. Nako. 10:15 oras ng merinda. Ayun, ayan yung tinabas nila. So habang nag-uulanan, walang ibang gagawin yung mga yun kundi magtabas. Yung grass cutter naman na bagong gawa, nako, hindi naman umandar. Nai-stress ako, bumili pa ako ng gasolina, kaya ano lang kasi yun, grass cutter lang na dituti. Kaya madaling magloko, lalo na yun, medyo matagal na yun. Ngayon, bibili din tayo siguro ng grass cutter na yung medyo heavy duty, yung hindi dituti, yung 4 stroke. So yan. Sige mga kaparmer, update ko kayo mamaya pagka nagpaputol tayo ng ng napier. Para yung iba na hindi nakakaalam noon, matutunan pa paano itanim yung napier. Okay po, magandang araw sa ating lahat.